Right, mga bloodlines, pa-snack tayo sa ating kambing kasi yung medyo maliwanag yung panahon, no? Pero mukhang may ulan pa rin. Subutin na yung kambing natin, no? Kumakain pa sila ng feeds kahit maulan. Yan, no? So yan ang update tayo sa dalawang pinanganak. Wala pang isang linggo yan. Yan, yung mama nila, yung iba ayaw nilang kumain, no? Doon sila. Subutin na lang yung kubo natin, no? Kubo sa ating mga alaga ay hindi na giba sa bagyo. Yan. So update tayo. Yan, no? Buti na lang may mga mais tayong naipakain kahit maulan, may makukuha tayong mais. Yan. Yan, no? Yung mga maliliit ay buti na lang nakasurvive sa maulan. So buti na lang yung kubo, meron tayong kubo para sa kanila, para kung maulan ay safety sila. So silipin natin yung nila dito. May ginawa pala ako dito kahapon, hindi ko lang na-video kasi maulan, baka yung cellphone natin. Ito, may ginawa ko dito sa kanila kahapon kasi pag nandito sila sa lupa sobrang basa dito. So lagyan ko sila ng bagong may pagdaanan sila paakyat dito. Yan, dito sila, saka may mga tira-tirang mga plywood saka yero. Yan, nagagamit natin pangharang dyan sa hangin. So safety sila dito, no? Saka yung nakailibit dito para paglinis natin ay hindi tayo mahirapan. So yung ganito pala ay dito, hindi ganito dapat kasi mahirapan tayo maglinis pag ganyan kababa, oh. Yan, pero kahit mahirap siya ay pinagtiyagaan natin para malinis, para iwas sa mga insektong kakagat sa ating mga alaga. Yan. So kahit nakatrapa lang dyan, hindi naman so, medyo madami ng butas yung ating trapal, oh. Kahit ang bagyo, nakabuti na lang na ibaba ko yung hindi tulad ng dati na mataas. So pag mababa, hindi ng hangin. Ayan, umahangin pa rin, no? Yan, ang ibang kambing. Ayan. Uy, bakit ka umakyat dyan? Ito yun, dumalaga na to. Tsaka ito, buti na lang gumaling, nakagat ito ng isang gabi. Baka nakagat ito ng insekto. Kala ko hindi na makasurvive. So yung kambing natin, kahit anong klaseng damo yan, inuubos talaga nila, kasi yan, marami namang mga kukuha dyan, tsaga-tsaga lang. So may tinignan pala akong baka kanina, pangdagdag sana sa ating alaga, kaso mahal. At saka yung kanyang presyo ay hindi bagay sa kanyang katawan kasi payat. Kaya sa susunod lang tayo. Ibala kasi namin ng asawa ko na bibili kami ng baka para pangdagdag alaga. Ayan, sana makabuntis naman yan, So ganun pa rin ang ating mga alaga, mga native pa rin ang ating kambing kasi hindi pa tayo nakapag-upgrade. Kasi may nakita ako mahal yung wala pa tayong pang so silang baka sa susunod makabudget. So akyat muna tayo sa ating kubo dito. Yan, inarangan ko dito kasi umakyat yung mga maliliit dito. Ayan, ang daming tsaka may manok tayo dito ng tagabantay, may ipot dito, hayaan lang natin dahil dito naman sa labas natutulog.
Ayan ang loob. Ayan, nasira sa bagyo yung bubong natin kasi lang, dahon lang ng niyog yung ginawa nito. Kaya tayo, para silip tayo sa baba. Yan yung ating munting kubo sa kanila. Maganda naman kasi may terrace din dito. Saka dito ako magkakape tuwing hapon. Patingin-tingin dyan sa ibaba. Tingin-tingin dyan sa kambing. Yan o. Ang ganda lang tingnan. Kayong dito na area yung manukan. So yung manok natin ay konti na lang talaga. Kasi yon, tinamaan ng sakit yung mga laga dati, tapos ibininta naman agad yung hindi pa tinamaan para hindi naman tayo masyadong lugi. Pero mayroon pa naman tayong mga alaga dyan yan may mga Rhode Island pa din, hindi natin titigilan yan magtaga. At saka dito sa kabila may terrace naman dito. Kaya dito ako tatambay kasama ng mga pinsan ko. Dati dito kami tatambay tuwing gabi at magiinom ng konti alak. Yan, ang area na yan ay puro yan tinaniman ko dahil bagyo nga. Yung lupa ay napakagandang taniman kasi sobrang linis na tapos basang basa. So napier yan hanggang doon. At saka yung dating napier natin ayan, dumadami na at saka nilagyan ko pa rin dinagdagan ko dyan. Yan yung ating trapal, sira na pero matibay pa naman, okay pa to. Yan, nagaganda dito sa area natin kasi yan, maginhawa kasi presko yung hangin ng mano natin kasi yung palibot natin ay mga kahoy. Yan, kaya ang purpose ko dito sa kubo nila ay mataas yung kanyang design para sa ibaba, sa itaas ay doon tayo magtatambay. Ayan yung mga kambing natin sa ibaba. Maliit lang ang size nito, total maliit pa man yung kambing natin, konti lang. Ayan, tapos kumain ito kayong turo natin kain kayo dyan. Yan yung design sa ating bahay sa kambingan natin, munting kambingan. So matagal-tagal tayo hindi makapag-update mga ka-bloodlines kasi busy, sobrang busy kasi yun, nagpa-kunti-kunti kami nagpagawa ng bahay namin. Medyo sa ibaba doon ng bahay namin na pinatayo. So bihira lang tayo makapag-update dito. So yung mga napier natin dito ay nandun. Ang daming damo na pero yung mga napier sinadya kung hindi ko muna linisin para yung bagong tubo hindi maano sa init. Ayan, kasi ang napier hindi nang kailangan ng malinis tulad ng mga mais na dapat kunin yung mga damo kasi namamayat. Yung napier ay okay lang yan, at least ganyan maliit pa man yung mga damo. Yan yung likuran ng ating kubo, yan may ilaw dyan. Yung mga kambing natin alright, yan lang muna yung mapapasilip ko sina mga kababalines. So maraming salamat sa mga supporters at mga subscribers na patuloy pa rin nanonood sa mga videos ko. Shout out sa inyong lahat. So God bless po.